Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 26, 2025, Thursday. Patuloy na kumikilos palayo ang bagyo sa kanluran ng extreme northern Luzon pero patuloy din itong pinapalakas ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. At meron isang bagong low pressure sa may silangan na nabuo. Alamin natin ang posibleng direksyon nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ayon sa ulat ng Pag-asa, ngayong umaga ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na matatagpuan sa layong 1,045 kilometers sa kanluran ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 55 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Narito naman ang mga inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Kalayaan Island, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat. Posibleng magdulot ito ng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan sa mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental. Asahan din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na maaari ding magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at natitirang bahagi ng Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng habagat at may posibilidad ng pagbaha at landslide sa oras na lumakas ang ulan. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may posibilidad ng isolated thunderstorm lalo na sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, para sa Tropical Cyclone Threat Potential Update, ito yung latest forecast summary na nilabas ng Pag-asa batay sa datos ng kanilang mga weather models. Para sa unang linggo ng forecast period mula June 25 hanggang July 1, 2025, ipinapakita ng mga model na posible ang pagbuo ng isang low pressure system o TC-like vortex sa silangan ng bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung nakikita na natin. Sinasabi na mababa hanggang katamtaman ng posibilidad na ito ay maging ganap na tropical cyclone sa panahong ito. Para naman sa week 2, mula July 2 hanggang July 8, 2025, ipinapakita ng models na maaaring kumilos ang nasabing system panorte patungo sa hilagang bahagi ng Luzon. Gayunpaman nananatiling mababa hanggang katamtaman ang posibilidad ng pagiging ganap na bagyo nito ayon sa kasalukuyang datos. Sa GFS and European models na ginagamit natin, ipinapakita na pataas ang direksyon ng posibleng bagyo na ito pero dahil masyado pang malayo ang forecast period, malaki pa ang pwedeng magbago sa direksyon. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pagmamonitor at pag-aantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.